noong March 17, 1995, madaling araw sa Changi Prison, Singapore. Habang ang mundo ay himbing pa sa pagkakaidlip, isang ginang na Pilipina ang naglalakad patungo sa bitayan. Ang kanyang pangalan, Flor Contemplacion. Sa labas ng bilangguan, libu-libong mga Pilipino ang nagdarasal, may hawak na kandila at umaasang may himalang mangyayari. Pero sa loob ng ilang minuto, isang lagutok ng leeg ang narinig. Ang bitay ay naisakatuparan, pero ang tanong na hanggang ngayon ay nagpapanginig sa marami. Pinatay nga ba talaga ni Flor ang isang kapwa Pilipina at isang inosenteng bata? O siya ay biktima lamang ng isang malupit na sistema at maling akala? Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakamalagim at pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan. Mula sa duguang banyo ng isang apartment sa Gangsa Road hanggang sa mga protesta sa kalsada ng Maynila. Ito ang kwento ni Flor Contemplacion. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Balikan natin ang lahat sa simula. Mayo 4 taong 1971. Isang tahimik na paligid sa Gangsa Road, Singapore. Umuwi ang mag-asawang Huang mula sa kanilang trabaho. Inaasahan nilang sasalubungin sila ng kanilang 4 na taong gulang na anak na si Nicholas at ang kanilang kasambahay na si Delia Maga. Pero ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakabingi. Walang sumalubong. Walang boses ng bata. Habang hinahanap nila ang mga tao sa loob ng bahay, nakita nila ang 22 buwang gulang na anak na babae sa kwarto ni Delia. Umiiyak, takot na takot, pero buhay pa. Pero mas nakakatakot pa ang nakita nila sa kusina. Sa loob ng banyo malapit sa kusina, bumulaga ang isang eksenang parang mapasigaw ka na lang bigla ng tulong habang gulat na gulat at umiiyak. Nakasubsob kasi ang ulo ng maliit na bata si Nicholas sa isang timba ng tubig. Wala na itong buhay. Sa tabi ng bata, nakahandusay ang wala ring buhay na katawan ni Delia Maga. May nakapulupot na elastic cord sa kanyang leeg. 2 buhay ang nawala sa loob ng isang hapon. Isang bata at isang dayuhang manggagawa. Sino ang gagawa ng ganito kagimbal-gimbal na krimen? Agad na kumilos ang mga pulis sa Singapore. Sa gitna ng investigasyon, may isang mahalagang bagay silang natagpuan. Ang diary o tala-arawan ni Delia Maga. Doon, nakasulat ang pangalan at address ng isang kaibigan na si Flor Contemplacion. Si Flor ay 42 taong gulang noon, isang ina na nangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa San Pablo, Laguna. Noong March 5, isang araw matapos ang krimen, inimbitahan ng mga pulis si Flor para tanungin. Noong una, nagbigay siya ng alibay o katwiran kung nasaan siya. Pero ayon sa mga awtoridad, napatunayan nilang nagsisinungaling ito. Matapos ang mahabang oras ng interogasyon, bumigay si Flor. Inamin niya ang pagpatay. Ayon sa kanyang salaysay, nagpunta siya sa bahay ni Delia noong umaga ng Mayo 4. Magpapatulong sana siya kay Delia na magpadala ng package para sa kanyang pamilya sa Pilipinas dahil pauwi na si Delia kinabukasan. Pero habang busy si Delia sa kusina, bigla na lamang daw siyang nilamon ng galit o kakaibang pakiramdam. Ginamit niya ang isang elastic cord para sakalin si Delia mula sa likuran. Nang mawala ng malay si Delia, kinaladkad niya ito sa banyo. Doon niya nakita ang batang si Nicholas na naglalaro ng tubig sa timba. Sa gitna ng kanyang pagkalito, hinawakan niya ang bata sa braso at isinubsob ang ulo nito sa timba hanggang sa hindi na ito gumalaw. Bago tumakas, kinuha pa ni Flor ang ilang gamit ni Delia. Ito ang bersyong tinanggap ng korte ng Singapore. Pero dito rin nagsimula ang pagdududa ng sambayanang Pilipino. Enero 1993, nagsimula ang paglilitis sa kataas-taasang korte ng Singapore. Sa loob ng korte nagkaroon ng twist. Binawi ni Flor ang kanyang naunang pahayag. Sinabi niya na ang kanyang pag-amin sa mga pulis ay nakuha niya sa pamamagitan ng pananakot ng kanyang amo. Ngunit ang sistemang legal ng Singapore ay kilala sa pagiging mahigpit. Binasura ng hukom ang kanyang alegasyon. Sa huling bahagi ng trial, pinili ni Flor na manahimik na lamang. Dahil sa bigat ng mga naunang salaysay at ebidensya,
hinatulan si Flor Contemplasyon ng parusang kamatayan. Bitay. Sa loob ng 2 taon sinubukan ni Flor na mag-apila pero lahat ay tinanggihan. Habang papalapit ang araw ng pagbitay noong Marso 1995, isang malaking balita ang sumabog sa Pilipinas. Lumitaw ang isang saksi, si Emilia Frenilla. Ayon kay Emilia, narinig niya ang kanyang amo na nakikipag-usap sa tatay ni Nicolas. Ang teorya? Hindi si Flor ang pumatay. Ang tatay daw ni Nicolas ang nakasakal kay Delia matapos niyang makitang nalunod ang kanyang anak sa kapabayaan ng kasambahay. Sumulpot din ang isa pang preso, si Virginia Custodio Parumog, na nagsabing ipinagtapat daw sa kanya ni Flor sa loob ng kulungan na wala itong kasalanan at ang ama ni Nicolas ang tunay na may sala. Ngunit ang lahat ng ito ay itinuring ng Singapore na baseless o walang basihan. Naging emosyonal ang buong Pilipinas. Si Pangulong Fidel Ramos mismo ay sumulat sa Pangulo ng Singapore na si Ong Teng Cheong para humingi ng clemency o pagpapaliban ng bitay para muling mabusisi ang mga bagong ebidensya. Pero matigas ang Singapore. Ang kanilang sagot? Ang batas ay batas. Walang sapat na rason para itigil ang parusa. Nang sumapit ang Marso 17, 1995 at tuluyang bitayin si Flor, sumabog ang galit ng mga Pilipino. Sinunog ang mga watawat ng Singapore sa kalsada ng Maynila. Nagkaroon ng mga panawagan na i-boycott ang mga produkto ng Singapore. Ang relasyon ng dalawang bansa, na dati ay matalik na magkaibigan, ay biglang nalamatan at halos maputol. Para sa mga Pilipino, si Flor ay hindi isang kriminal. Siya ay simbolo ng libu-libong overseas Filipino workers, OFWs, na nagsasakripisyo sa ibang bansa at madalas ay walang kalaban-laban sa malulupit na banyaga. Tinawag siyang ang bagong bayani. Upang mapahupa ang tensyon, pumayag ang Singapore na magsagawa ng panibagong autopsy sa mga labi ni Delia Maga. Nagpadala ang Pilipinas ng sariling mga eksperto. Nagkaroon ng matinding debate. May mga bali ba sa buto si Delia na nagpapatunay na binugbog siya ng isang lalaki bago sakalin? Matapos ang masusing pagsusuri ng mga independent experts mula sa ibang bansa, lumabas ang resulta. Tama ang orihinal na findings ng Singapore. Ang mga pinsala sa katawan ni Delia ay tugma sa sakal na ginawa ni Flor. Unti-unting tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang katotohanan, bagamat sa puso ng maraming Pilipino nanatili ang paniniwalang si Flor ay inosente. Ang kaso ni Flor Contemplasyon ay hindi lamang kwento ng isang double murder. Ito ay kwento ng hirap ng buhay, ng desperasyon ng isang ina, at ng banggaan ng dalawang magkaibang kultura at sistema ng hustisya. Namatay si Flor sa edad na 42. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng mahigit 40,000 katao. Isang patunay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang kaso sa kamalayan ng mga Pilipino. Dahil sa kanya, nagkaroon ng mga pagbabago sa batas para mas maprotektahan ang mga OFWs. Ang kanyang trahedya ay nagsilbing mitsa upang magising ang gobyerno sa kalagayan ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Kriminal nga ba si Flor o biktima ng pagkakataon? Anuman, ang inyong paniniwala, isa ang sigurado. Ang pangalang Flor Contemplasyon ay hinding-hindi makakalimutan. Siya ang mukha ng sakripisyo, ang boses ng mga walang boses, at ang paalala na sa likod ng bawat OFW na umaalis. May nakatalagang panganib na handa nilang harapin para sa pamilya. Ano sa tingin nyo? Guilty ba si Flor o hinarap niya ang bitayan para sa kasalanang hindi niya ginawa? Ikomento ang inyong saloobin sa ibaba para malaman namin. Maraming salamat po.